Mga kasangbahay, sa panahon po ngayon ay madalas nating naririnig ang salitang delulu o kaya naman ay living your own world. Pero alam niyo po ba na may tunay na kondisyon na hindi lang basta biro o meme? Ito po ang schizophrenia, isang seryosong mental health disorder na nakakaapekto sa pag-iisip, emosyon at paraan ng pakikisalamuha ng isang tao. Hindi ito simpleng pagka-stress o pagiging malungkot lang. Kaya naman alamin natin kung ano nga ba ang mga palatandaan, sanhi at tamang gamutan para sa schizophrenia. Dito lang sa Doctors on TV. Schizophrenia, isang mental health condition na matagal nang pinag-aaralan ng siyensya. Pero alam niyo ba na unang ginamit ang salitang schizophrenia noong 1911 ng isang Swiss psychiatrist na si Eugene Bleuler? At mula po noon, mas lumawak ang pag-unawa ng mga doktor tungkol sa sakit na ito. Yan po ang ating dose of information. Kamakailan, isang nakakagulat na eksperimento ang natuklasan ng mga French scientists matapos nilang mapag-alaman na ang hayop na lama, isang uri ng hayop na parang alpaka, ay nagpo-produce ng maliliit na antibodies na kung tawagin ay nanobodies. Ang nanobodies ay mas maliit sa antibodies na may kakayanang tumagos sa ating blood-brain barrier o ang proteksyon ng utak laban sa dumi o masasamang substances sa dugo. Base sa ginawang eksperimento sa mga puting daga, isang injection lamang na naturang nanobodies ay nag-improve ang cognitive function ng mga ito o kakayahang mag-isip at makaunawa. Isa itong senyales na may maaaring lunas sa hinaharap sa uri ng mental health problem na ito, lalo at nasa higit 20 milyong mga tao sa mundo ang apektado ng sakit na schizophrenia. Mga kasambahay, kanina po ay tinalakay natin ang ilang kaalaman tungkol sa schizophrenia. Pero ngayon po ang ating tanong, ano ba ang mga posibleng dahilan ng kondisyong ito? Paano ito nakakaapekto sa pamilya at lipunan? At higit po sa lahat, may pag-asa ba ang mga pasyente na mabuhay ng normal at productive? Upang bigyan po tayo ng mas malinaw na paliwanag, kasama natin ngayong umagang isang psychiatrist mula sa Makati Medical Center. Welcome to Doctors on TV, Dr. Ana Marie Lantano. Hi, Doc, and welcome to our program. Hello, magandang umaga din, Dr. Sarah, at sa mga kasangbahay natin. Ayan, thank you, Dr. Atis. Mabibigyan natin ng linaw ang ating mga kasambahay tungkol sa lahat ng mga katanungan nila tungkol sa schizophrenia at marami po tayong matutulungan, Doktora. Okay, Doktora, ano po ba yung condition na tinatawag na schizophrenia at bakit ito tinuturing na isa sa pinakaseryoso pong mental health condition? Okay, yung schizophrenia, isa siyang kondisyon kung saan yung isang tao nawawala ang kanyang contact sa realidad ng bagay. Halimbawa, may mga tao na may naririnig na mga boses na pwedeng nagkukwento sa kanila o kinakausap sila na sa katotohanan wala naman doon. Tapos yung iba naman, pakiramdam nila, may gagawa ng masama sa kanila, minsan nagre-react sila. So, sa katotohanan, wala namang nakakaramdam ng ganun sa paligid niya. So basically, ito ba yung tinatawag nating mga hallucinations? Yes. Which can either be parang visual, yung nakikita, o kaya naririnig. Mm-mm. Okay. And Doktora, ito rin ba yung mga kalimitan, di ba may mga nakikita tayo sa mga news, okay, na nalalathala, o kaya sa mga social media, kaya naman sinaktan kasi meron daw nagsasabi sa kanya na baka sasaktan siya kaya inunahan na, may mga ganito? Oo. May mga ganon. Pwedeng sinasabi ng boses na, may mananakit sa'yo. Kaya, yung tao, syempre matatakot, di ba? May nagsasabi sa kanyang mananakit sa kanya. So, inuunahan na. So, ganon siya. Okay. Kasi syempre may mga nakita din tayong mga kaso ng mga krimen na ito pala ang, yun ang sinasabi nila na, hindi kasi akala ko ako'y,
sasaktan kaya inunahan ko. Mm-mm. So basically, nakakalungkot doktora, kasi basically ang kailangan naman ganito ay yung magamot, maintindi sila na kailangan nila talaga ng help. Okay, pero may tinatawag din na split personality disorder, di ba doktora? How different is schizophrenia from the aforementioned health condition, mental health condition? Okay. Yung schizophrenia, iba siya sa tinatawag noon na split personality. Ngayon, yung sinasabing split personality, iba na yung pangalan niya, dissociative identity disorder. Sa schizophrenia, buo yung pagkatao niya nung pasyente na yon, na in comparison dun sa dissociative identity, pwedeng itong taong to may hiwa-hiwalay na pagkatao. Oo. Pwedeng 5, 3, madami Ay, talaga? na personalities sa isang tao. For example, doktora, yung magkakaibang personality. Parang medyo, kasi nakita ko parang itong topic natin ngayon, so basically, how do I say that? Very complicated. So pwedeng ganito pala yung condition, pero nag-overlap naman sa kabilang sakit. Ganun ba ang schizophrenia at saka yung sinabi yung dissociative, how do you call the condition, doktora? Dissociative identity disorder. Identity disorder. Paano ito na parang kunyari magkakaroon ako ng iba't ibang magkakahiwalay na identities? Yes. Pag schizophrenia, isang buong identity. Halimbawa, maski may delusion siya o yung kakaibang paniniwala, isa pa rin siya. Halimbawa, itong taong to, iniisip niyang siya si God, iyon lang yung personality niya. In comparison to dissociative identity disorder, pwedeng may personality A. Si personality A, isang batang palalaro, masaya. Personality B, isa namang taong galit na pwedeng mang-attack. Personality C, pwedeng siya yung nagko-command ng lahat ng ibang personality. So, pwede rin sila nag-roleplay kasi 'di ba may mga naririnig tayo sasabihin, akala niya siya si Superman. So, kaya niya with superpowers and then ayan, biglang kasama doon, akala niya kaya niya lahat, tumalon kaya naging cause of death. So, pwedeng ganun din doon sa dissociative? No. It's a different Kasi one. sa dissociative identity, hindi siya yung tinatawag nating bizarre na naman delusions. yun. 'Di ba? Kunwari may superpower siya si Superman. Medyo bizarre na 'yon kasi wala namang ganun sa reality. Pag dissociative identity disorder, hindi siya bizarre. In touch siya sa reality, kaya lang yung personality hiwa-hiwalay. I see. Oo, na in response to usually sa trauma. Kaya nagkakahati-hati. Okay, so kaya talaga palang sinasabi nila, mahirap ang specialization ng psychiatry kasi parang basically, makikita mo yung manifestation sa isang tao, pwedeng mag-overlap yung iba't ibang condition. Okay, and doktora, so if we go back to schizophrenia, ganong kalaganap to sa Pilipinas? So kaya, worldwide also? Sa Pilipinas, ang sinasabi nila, merong mga 1 million people with schizophrenia. Around the same, yung in comparison to other countries. So, medyo marami sila. Pero nangyayari ba na may hindi na-diagnose, but basically, for example, kayo doktora, meron pang hindi mga na-diagnose na, okay, this is a case of schizophrenia, pero, normally, nakakapag-work, productive, basically. Does it happen in schizophrenia? Posibleng mangyari yon sa schizophrenia. Lalo na yung mga medyo paranoid, kasi naitatago nila, hindi napapansin ng mga ibang tao sa paligid. Pwedeng makita siya, masekreto lang yan. Ganon. Pero hindi nila alam, behind dun sa pagiging masekreto, may istorya pala na dahilan. Okay. So, pero ito ba ay namamana or pwede rin itong kumbaga, for example, meron nag-induce na, say, for example, trauma and the like. So, kaya biglang nagkaroon ng schizophrenia. Okay. Ang schizophrenia, pwede siyang mamana. Pero, di ba, hindi lahat naman ng may genes para sa schizophrenia, nagkaka-schizophrenia kasi may protective factor din yung environment. In the same way na pag yung taong may family history, na-push pa dahil sa
mga problema sa paligid, pwedeng magkaroon ng sintomas ng schizophrenia. Oh, pero ano po yung mga sintomas or mga senyales na dapat bantayan ng mga kaanak? Oo. Yung mga iba, nabanggit na natin kanina, yung parang may mga hallucination sila, may naririnig, may nakikita. Siguro magbibigay ako ng example para mas maintindihan. Pwedeng may naririnig silang boses, "Uy, may nagmamatsyag sa'yo." Pagtingin nila sa labas ng bintana, ay may itim na kotse nga. Yung siguro, yung sakay ng itim na kotse, yan yung kukuha sa akin. So, yung mga elements na yun, pwedeng mapagdugtong-dugtong to bring about a certain belief, which we call the delusions. Yung mga delusions, yun yung mga paniniwala na wala naman talaga doon, pero hindi siya matanggal-tanggal. 'Di ba? Kunwari, sa isang usual na tao, pwede mong i-explain, hindi naman ganoon. Tingnan mo, nandyan ba siya? Nandyan ba yung kotse? Wala naman, like that. Pero, dun sa taong may delusion, sa kanya totoong-totoo yun na nakikita niya at merong gustong gawing masama sa kanya. Okay, so parang nag-i-instill ng fear sa kanila. So basically, hindi na sila comfortable, parang ganun, doktora. Yes. Okay, and I mean, kung sinabi nyo kanina na, pwedeng naman, ano yung ibang pwedeng sanhi? Bakit nagkakaroon ng schizophrenia ang isang individual? Pwedeng dahil sa stress, yung hindi ordinaryong stress. Kaya hindi kinaya ng kalooban ng tao, nagkaroon ng sintomas ng schizophrenia. Kasi ang sinasabi nga sa isipan natin, meron tayong tinatawag na ego. Itong ego natin, ang parang barrier between reality and fantasy. So, sa taong may schizophrenia, pwedeng manipis yung yung Barrier. ego na yon. Minsan parang isipin natin nabubutas, kaya yung mga nasa loob-loob na sinusuppress nila lumalabas. Okay, pero scientifically speaking, doktora, meron ba itong mga like, say for example, mga chemicals, okay, substances or yung mga neurotransmitters na tinatawag natin, no? Na parang may mga imbalances po ba? May mga hindi balanse, kumbaga, kaya nagmamanifest as schizophrenia? Yes. So, bukod dun sa inexplain ko kanina sa ego, meron ding biological basis yung schizophrenia. Halimbawa, may mataas na dopamine sa brain yung mga taong may schizophrenia. Kaya ginagamot natin siya using medications. Kasi medications ang magta-target ng chemical imbalance na yon. That's why I ask nga kasi para at least having mentioned na ito yung may problema, yung mga chemical na proseso sa ating katawan, okay, so basically ito ba yung ita-target ng mga gamot which we'll be talking later on, doktora. And then also, I would like to ask, kasi we mentioned about stress kanina, and I mean factor when it comes to genes or yung genetic factor na tinatawag. So can this also be secondary to a substance abuse? Kasi di ba Yes. marami rin, laganap din kasi doktora yung talagang gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot eh. Pwedeng secondary sa substance abuse, pero kasama kasi sa exclusion criteria ng schizophrenia yung substance use tsaka medical causes ng mga delusions at hallucinations. So does it mean na it would fall under another criteria na naman? Pwede. Oh, okay. So kasi nangyayari din ba na sa isang mental patient, okay, na hindi lamang isang sakit o isang condition ang meron, nangyayari na nagkakaroon ng overlapping ng iba't ibang condition po? Oo. Yung iba, pwedeng may overlapping ng diagnosis, pero sa schizophrenia medyo strict. Dapat walang mood disorder tong pasyenteng to. Dapat walang substance use na nangyayari habang may symptoms. Dapat din walang medical problem na nagkokos ng mga sintomas niya. Okay, so ang hirap pala, no? Ang hirap pong ma-diagnose. Kaya napansin ko, kapag ka nag-history, kasi syempre nung nag-aaral pa tayo ng medisina, doktor, alam mo naman, nag-rotate din talaga tayo sa National Center for Mental Health, okay, in Mandaluyong. And nakita natin kung gaano kahaba yung history taking, no? Kailangan, so maybe basically, katulad nung sinabi nyo kanina na kailangan matanggal natin yung ibang factors, okay? Kasi para at least mas tama yung management, hindi ba, doktora? Okay, now, how do you go about
the diagnosis of schizophrenia, usually ano po yung mga tests or how do you assess the patients? Ano yung mga katanungan na kalimitan itinatanong nyo miski sa mga kasamang kamag-anak? Oo, usually yung mga sintomas na pinag-usapan natin kanina. Delusions, hallucinations, tapos bukod doon, pwedeng disorganized yung behavior nila. Hindi nila kayang ayusin yung Thoughts. day-to-day na mga gamit nila. So, magulo. Yung iba may mga tinatawag ding negative symptoms. Negative symptoms, parang wala silang motivation na gumawa. Parang pwede nakahiga na lang sa bahay maghapon, pero hindi siya depressed. So basically, hindi productive. Oh, pero doktora, yung ibang ano po ba, kasama rin yan doon yung ibang parang may tendency manunog ng bahay. Di ba minsan may ganun po tayong naririnig, nakakalungkot ano. Pwede din ba makonsider to dun sa mga parang criteria dun sa schizophrenia? Pwede rin. Kasi what if may nagsasabi pala dun sa tao na yun na sunugin mo yung bahay nyo o unahan mo na sila, sunugin mo yung bahay ng neighbor mo. Pwedeng mangyari yon. Okay. And ang schizophrenia po ba, compared sa ibang mga mental health conditions, how common is this as compared to the rest? Kasi iniisip ko, napagkakamalan po ba itong ibang mental health condition? Pwede. May mga ibang mental health condition na medyo kahawig niya. Halimbawa, meron kaming tinatawag na schizoaffective disorder. Combination to ng mood disorder at saka ng psychosis. Pero dapat may time na puro psychosis lang, walang mood symptoms. Isa pa, pwedeng pagkamalan din na schizophrenia yung mga taong may medical illness din pala. Pero meron silang mga symptoms like may mga naririnig na voices, ganyan. Pero kasi para masabi mong schizophrenia yung sakit ng isang tao, dapat yung sintomas na yun tumatagal ng 6 na buwan. So, pag 1 month to 6 months, ang tawag namin with the same symptoms, schizophreniform disorder. Pag 1 month or less, brief psychotic disorder. Ito, mas maganda yung prognosis nito, mas madaling gumaling. Yes, kasi ibig sabihin, mas madali mong ma-manage kasi maiksi pa lang yung symptoms. Oh, okay. Kasi habang may psychosis yung isang pasyente, meron siyang biological effect sa brain na yung mga brain cells pwedeng mamatay. Iyon yung mahirap sa kanya. Kaya mas maganda na dapat ma-diagnose ka agad at maumpisahan ng management. So it's basically beyond yung manifestations na nakikita natin sa pasyente. So meron siyang parang anatomical, how do I say that? Anatomical destruction, nasisira? Yes, pwedeng masira. Tsaka pwedeng lumiit yung brain. Nag-atrophy. Okay. And Doktora, I've been hearing about the success of your practice as a psychiatrist. And so far, how serious yung na-encounter yung case po ng schizophrenia? Okay. Well, it's serious kasi it affects the life of the individual. Nawawala siya dun sa buhay na pwedeng magkaroon siya, di ba? So I think, para sa akin, siya yung pinakamalaking impact dun sa tao ng schizophrenia. Not only that, kasi sa family, dapat may role siya, di ba? Kaya lang nawawala iyon. So, Doktora, sa experience nyo ba, nakita nyo rin naman kung para yung, ano yung dapat na effort talaga na ilalagay ng buong lahat ng family members na kasama po ng patient sa, sa household. Kasi, syempre, it's hard to be, extending talagang understanding and love and compassion para sa, magkaroon ka ng kasama sa bahay na may ganito pong condition. Oo, kailangan talaga yung pag-intindi ng pamilya. Kasi kailangan ng support ng taong may sakit, di ba? What if, gano'n na nga yung nararamdaman ng tao, may naririnig na ngang boses, merong parang story sa isip niya, tapos aawayin siya ng pamilya niya. Di ba? Mas magiging mukhang totoo yung delusions niya pag ganon. Yeah. Kasi ma-feed pa yung delusion. So, malaki talagang effort na ilalagay ng pamilya para intindihin sila. Bukod doon, yung mga practical na tulong, importante din. Halimbawa, sinong tutulong sa kanya papunta sa clinic?
minsan yung taong to kailangan ng support, financial support para dun sa mga medications That's niya. very important. Oo. Kaya dun sa mga medyo kulang ang kakayanan, meron naman tayong di ba government funded naman po ang National Center for Mental Health. Okay? So, kailangan lang talagang maghanap, okay? Magkaroon ng access sa ganitong help, no? And wag ho natin pabayaan yung mga pasyente. Okay, and ito, doktora, how early pwede mag-manifest yung ganitong condition? Meron bang mga bata? How youngest po yung yung na-encounter yung patient so far? Usually yan mga late teens Late teens. to early adulthood lumalabas yan. Mas maaga siyang lumalabas sa mga lalaki kesa sa mga babae. Bakit kaya, doktora? Or sa studies lang? Or hormones? Well, walang masabing dahilan, pero iyon lang yung napapansin na mas maaga sa lalaki by a few years. Or siguro bakit ang mga babae kasi mas very vocal, mas expressive as compared sa mga lalaki na syempre minsan may problema ka na kapag hindi mo ma-release, mas nakakabaliw ata yun. Hindi ba? Oo, But pwede anyway, so rin. siguro yan ang nasa studies. Pero doktora, okay, once the patient has been diagnosed with schizophrenia, ano po yung mga treatment options para matulungan sila? Okay. So, ang mainstay sa treatment talaga ng schizophrenia, medications, kasi siya yung magko-correct dun sa chemical imbalance sa brain para maiwasan yung pagputok ng mga brain cells. Tapos, bukod doon, pwede ring magkaroon ng psychotherapy. Doon, ma-explore yung mga difficulties na meron tong taong to para matulungan sila. Importante din magkaroon ng occupational support yung pasyente. Kasi di ba mahirap naman na dependent sila sa family nila palagi. Maganda rin magkaroon sila ng chance towards having their own occupation and earning their own money. Yeah, and magkaroon din ng sarili lang family later on, doktora. Oo. Is it possible naman, ano? Possible naman. And then, syempre kapag meron silang means of income, para ditong sa taong to, mapupus din yung self-confidence niya. Oh yeah, okay. Pero doktora, the management, will this be lifelong? Oo Usually sa schizophrenia, pangmatagalan yung gamutan niya. Pero with long-term treatment at the right dose and yung magandang fit sa pasyente, namamanage naman yung mga sintomas. I see. Okay, doktora. And paano po kung lifelong ito, wala bang mga side effects? Like for example, sa kidney, sa liver, just like yung ibang mga gamutan ng pangmatagalan, di ba? May ganito po bang aasahan from these antipsychotic medications? Okay. Ang maganda ngayon, yung mga newer antipsychotic medications natin, may mga side effects siya na less kesa dun sa mga lumang mga gamot like haloperidol na minsan mabilis manigas yung mga limbs ng pasyente. Doon sa newer antipsychotics, wala na yon. Pero ang binabantayan namin doon sa newer antipsychotics, yung metabolic side effects niya. So, tinitingnan din yon kung nagwe-weight gain ba yung pasyente, tumataas ba yung blood sugar. Ayun ang mga babantayin. Yes. Okay. But in the event na yun na nga, lumalabas na yung ganitong side effects, how do you deal with that? Kailangan bang baguhin ng gamot or it's just like adjusting the doses lang? Pwedeng i-adjust yung dose, tapos gagamutin din kung ano yung effect. Like kung mataas ang blood sugar, i-manage yun, pwedeng medications, pero importante din yung lifestyle modification. Yeah, that's very important. So kaya napakahalaga po dun sa mga na-diagnose and currently on medications, dapat itong mga bagay na ito ay kailangang na-oobserbahan, kailangang sabihin sa inyong mga doktor and regular follow-up, no? So para at least ma-address ang kaagad ng solusyon. Okay? And so ito, doktora, kasi syempre alam natin, pag-aware na kasi ang karamihan about sa kondisyon ng isang pasyente, paano po ba pwedeng maiwasan yung stigma laban po sa mga taong may schizophrenia? Oo. Ang makakabawas dyan, yung pag-intindi ng kapwa-tao. Kasi pag judgmental tayo, hindi natin matutulungan yung taong may sakit. 'Di ba? Hindi natin maaabutan ng tulong na kailangan niya, whatever that may be. Pag magsisimula tayo sa judgment, for example, sasabihin niya, tamad lang yan.
kaya ayaw magtrabaho. O ayaw kasing tulungan yung sarili niya. Para sa isang taong may mental health condition, yung pagbangon lang sa umaga, minsan mahirap sa kanila. Siguro tandaan nila natin palagi that it pays to be kind, you know. Dapat laging kabutihan ng ating hangarin o kaya ipakita sa kapwa natin, ano. Kasi hindi naman natin mahawak yung ibang tao talaga eh. Siguro importante dyan yung kaanak, ayan. Kailangan talaga matindi yung support system na kaya nilang ibigay sa pasyente. Kasi sometimes like tayo naman, kahit na wala tayong problema. So basically, basta nandyan ang pamilya mo, alam mo meron kang at saka talaga may pananalig ka that everything will be okay. Okay ka eh. So, siguro yun lang po, no, Doktor. And with this, ano po yung pinakamahalagang mensahe na gusto nyo iwan sa ating mga kasambahay tungkol po sa schizophrenia? Yes. Ang schizophrenia, isa siyang kondisyon na pwedeng makontrol yung sintomas. Ang importante lang magamot siya ng maaga. Huwag intayin na ang dami-daming nararamdaman na ng pasyente o umabot dun sa puntong nagkakaroon na ng pagkakasakit. I mean, yung parang nagkakasakitan na bago ipagamot. Okay, alright mga kasambahay, naku marami po na tayong natutunan tungkol sa schizophrenia. Pero wait, may mga haka-haka pa rin po na kumakalat. Kaya naku, huwag tayong padala sa fake news. I-breakdown natin ang totoo at hindi totoo. Sa pagbabalik po yan ng Dr. Zon TV. Ibabalik po ang Dr. Zon TV. Mga kasambahay, nako, at oras na para i-expose natin ang mga maling paniniwala tungkol po sa schizophrenia. Marami pa rin kasing myths at stigma na umiikot po tungkol sa kondisyong ito. At minsan po, ito pa ang naging dahilan kung bakit nahihirapan ang mga pasyente na magpatingin o magpagamot. So, let's break the stigma, bust the myths, and get the real facts. Dito lang sa Mythbuster. Dito po natin iisa-isahin, Dok, ang mga kumakalat na paniniwala tungkol sa schizophrenia. At sasagutin nyo ito, Dok, kung myth lang ba ito or fact talaga. At kung myth po ito, Dok, maki-explain na lang po kung ano nga po ba ang tama. Okay, so myth or fact, ang schizophrenia ay ang pagkakaroon ng multiple personalities. Myth. Magkaibang diagnosis ang schizophrenia at ang dissociative identity disorder. Just like what you mentioned a while ago. Ito po, myth or fact, kapag may schizophrenia, automatic na delikado o marahas ang pasyente. Myth. Pwedeng hindi marahas yung pasyente, pero kailangan maggamot agad para maiwasan yon. Okay, so ito po, myth or fact, ang schizophrenia ay dulot lang ng masamang pagpapalaki o trauma. Myth. Okay? May biological basis ang pagkakaroon ng schizophrenia. Ito yung dahilan kaya pwede siyang ma-manage ng medications at iba pang paraan. Okay, ito doktora, myth or fact, ang sintomas ng schizophrenia ay maaaring agapan. Fact. Okay? Pwedeng sa maagang gamutan, maagang pag-identify ng schizophrenia, mas madaling ma-manage yung mga sintomas. Okay, ito po, myth or fact, kapag may schizophrenia, ibig sabihin ay baliw o wala ng pag-asa. Myth. Kahit na sinong tao may pag-asa, kailangan lang makatanggap ng tulong ng mas maaga. Okay, ito po, myth or fact, ang gamot sa schizophrenia ay nakakasama o nagpapalala pa ng kondisyon. Myth. Ang mga gamot sa schizophrenia ay pwedeng makakontrol ng sintomas, hindi naman siya nakakasama. Actually, napoprotektahan nito ang brain ng isang may sakit para maiwasan ang brain, parang death ng cells sa brain. Okay, ito, myth or fact, ang may schizophrenia ay umaarte lang na nakakakita at nakakarinig ng mga bagay na hindi totoo. Myth. Kung pwede kong sabihin, subukan po ng mga kasangbahay natin na makinig sa isang radyo, sa isang istasyon sa left at saka ibang istasyon sa right. Ganun ang pakiramdam. Iyon yung para masampulan ng mga kasangbahay natin
paano yung pakiramdam na may hallucinations. Paano nakakalito. Ang hirap mag-focus nun, doktora. Okay, at least ito, I think, mas maiintindihan ng ating mga kasambahay ngayon yung mga pasyente pong may schizophrenia. Okay, there you have it, mga kasambahay. Malinaw po na natin na kung alin ang totoo at alin ang puro myth tungkol po sa schizophrenia. Tandaan, hindi lahat ng naririnig natin sa paligid o nababasa online ay dapat paniwalaan. Mas mainam pa rin na magpakonsulta sa mga eksperto para po sa tamang impormasyon at tamang gabay. Maraming salamat, Dr. Ana Marie Lantano, a psychiatrist from Makati Medical Center, sa pagbibigay linaw at sa pagtutuwid ng maling paniniwala tungkol po sa kondisyong ito. Before we wrap up, Doc, any last reminders po or advice para sa ating mga viewers? Yes, para sa mga viewers natin, kung may napapansin kayo sa kaibigan o sa mga kapamilya nyo na sintomas ng schizophrenia, huwag nyo na hong i-delay. Pa-check up na ho hanggang maaga para magamot. Yeah, and you might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. Dito po sa Makati Medical Center, marami po kaming psychiatrist dito na pwede kayong matulungan sa paggamot ng iba't ibang psychiatric conditions. Okay, thank you very much, Doctora. And for more information about their services, visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999. 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Or you can visit here at Makati Medical Center, your trusted health partner, located at number 2 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Mga kasambahay, para mas marami pa tayong matutunan, stay tuned po dahil magbabalik pa ang Doctors on TV. Welcome back, mga kasambahay! Lagi po nating tinututukan ang kalusugan at kalagayan ng ating mga anak mula baby hanggang teens. Pero alam nyo ba, minsan ang pagiging malikhain at imaginative ng isang bata ay pwede pong maging early sign na ng mas seryosong kondisyon. Kaya ngayong araw, aalamin po natin ang mga maagang palatandaan ng psychotic disorder sa kabataan at kung paano po natin sila matutulungan habang maaga pa. Kaya stay with us dito lang sa Baby Talk. Magandang umaga mga kasangbahay. I'm Dr. Katrina Florcus Dacanay, your pediatrician every Sunday morning here at Doctors on TV. Sa murang edad ng kabataan, normal lang ang maraming pagbabago. Ngunit kapag may bigla ang paglayo sa pamilya, kakaibang kilos or hirap makilala ang realidad, maaaring ito'y maagang senyales ng psychotic disorder. Huwag balewalain. Ang maagap na pagkilala at paggabay ay makakapagligtas sa kinabukasan ng ating mga anak. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, so let's start our discussion now. Ang psychotic disorder ay isang seryosong kondisyon sa pag-iisip na kung saan ang isang tao ay nawawala ng koneksyon sa realidad. Ibig sabihin, pwede silang makaranas ng delusions o yung paniniwalang hindi totoo tulad ng pakiramdam na may gustong manakit sa kanila o kaya naman yung hallucinations, nakakakita sila or nakakarinig ng mga bagay na wala naman talaga. Hindi ito kapareho ng normal na mood swings or yung pagiging moody ng bata. Normal sa teens ang magiging emotional at sensitive, pero kapag ito ay nauwi na sa pagkawala sa realidad, ibang usapan na ito. Maaring maaga o unti-unting lumabas ang mga simptomas. Narito ang dapat bantayan ng mga magulang at ng mga guro. Bigla ang pagbabago sa ugali or personalidad, pag-iwas sa tao kahit sa pamilya, kawalan ng interes sa dating gustong-gustong gawin, mahirap makipag-usap or magpahayag ng naiisip, pagsasalita ng wala sa lugar or may paniniwalang kakaiba, minsan may mga naririnig or nakikitang wala naman doon. Ang mga ito ay hindi dapat i-dismiss bilang arte lang or rebellious phase. Maapektuhan ng ganitong kondisyon ang pag-aaral at pakikisalimuha ng isang bata. Maaring bumaba ang kanyang performance sa school dahil sa kakulangan ng focus o pag-attend sa classes. Social isolation dahil nahihiya or natatakot silang makisalimuha dahil sa mga delusions or takot.
pwedeng magkaroon ng problema sa sarili niyang pag-unawa at pag-control sa emotions, at maaaring magkaroon ng stigma mula sa mga kaklase or guro, lalo na kung hindi nila naiintindihan ang kondisyon. Kaya mahalaga na maagang ma-detect at ma-address ang kondisyon para hindi na lumala pa. Unfortunately, marami pa rin ang mga maling akala or stigma na karaniwang nauugnay sa psychotic disorders. Hindi po totoo na ang batang may psychotic disorder ay baliw o hilaw pa ang pag-iisip, na ito ay kasalanan ng magulang or nung nagpalaki, at na ito ay hindi na magagamot. Ang psychotic disorders ay medical condition at may evidence-based treatments. Kailangan lang ng tamang suporta, pag-unawa at access sa mental health services. Narito ang tamang hakbang kapag napansin ng magulang ang mga senyales sa kanilang anak. Una, huwag po kayong matakot. Huwag din i-consider agad na phase lang ito. Mag-usap ng mahinahon sa anak. Alamin kung ano ang nararamdaman niya at huwag itago ang problema or husgahan agad. Sabihing handa kayong tumulong at kumonsulta agad sa isang mental health professional tulad ng psychiatrist or developmental pediatrician. Maganda ring ipaalam ito sa paaralan para makagawa ng suporta doon. Tandaan niyo po, early intervention is key. Ang agarang konsultasyon sa doktor or mental health professional ay napaka-importante. Mas maagang maagapan ang kondisyon, mas maganda ang outcomes. Maaari kaagad siyang mabigyan ng tamang diagnosis at gamot at therapy kung kinakailangan. Maiiwasan ang mga komplikasyon tulad ng pagkawala ng kakayahan sa pag-aaral, problema sa relasyon at pagbagal ng pag-recover. Matutulungan din ang pamilya na magkaroon ng tamang suporta. Ayon sa studies, ang early treatment ay nakakatulong na maiwasan ng relapse at nakakatulong din sa pagbalik ng bata sa normal na pamumuhay. Support from family is critical. Narito ang ilang tips na pwedeng gawin ng pamilya para masuportahan ang batang may ganitong kondisyon. Ipakita sa anak na siya ay minamahal at naiintindihan. Magbasa at mag-research tungkol sa kondisyon. Makinig sa bata, dapat walang judgment. Sumama po kayo sa check-up or therapy at encourage open conversations. Iwasan yung pressure at comparison sa ibang bata at iwasan yung mga salitang baliw, weird, or iba pang stigmatizing words. And safe and loving environment ay napaka-important na makatulong sa recovery. Mommies, daddies at mga guro, kung may napapansin kayong kakaiba sa asal or kilos ng inyong anak or estudyante, huwag po nating baliwalain. Ang psychotic disorder ay hindi katapusan ng mundo. Sa tamang gabay, pagmamahal at medical support, ang kabataan ay may malaking chance na makarecover at makabalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay ng may pag-asa at lakas ng loob. And that's it mga kasangbahay. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. And as always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thank you again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Flor Cruz Dacana. You can contact me through the following: Facebook and YouTube channel, Dr. Katrina Flor Cruz, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. See you everyone in our next episode. Mga kasangbahay, naku, talagang nakakatuwa kapag natututo tayo ng mga bagong kaalaman para po sa kalusugan ng ating mga munting angels. Sa bawat usap dito sa Baby Talk, goal po namin na maging katuwang kayo sa pagpapalaki ng malusog at masayang bata. Kaya salamat po sa pagtutok at tandaan, every tip and kwento is parang sa brighter and healthier future ng ating mga kids. And of course, gusto ko rin pong pasalamatan ng mga taong patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at suporta sa aming pong public service mission. Kuya Daniel Razon, maraming salamat sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. And to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, may you both be blessed with good health and continued success. At binabati din po natin si VP Nolly, VP Bong, VP Joseph, VP Jerry, VP Ruth, Doctors on TV Production Team, Public Service Department at ang KDR Group of Companies. At syempre, binabati ko rin yung aking kambal, si Ian, si Iya. Hello! Hi kay EJ and kay Dr. Elaine at sa mga pasyente rin po natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. Also, hello sa mga taga-Delicatis Food Corporation headed by Mr. Jonathan Mooney and kay Tita Letty and kay Deng Duarte. Hello sa inyo. And syempre, Nanay and Tatay, I love and miss you both so much. Nanay, happy birthday in heaven. At sa atin pong health partners, Doctors on TV would like to thank Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue, Corner Scout, Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City.
You may contact them through their trunk line numbers 0283723825 or 025318510 or through their mobile number 0919-069-1890 hanggang 91. You may also visit their website at www.capitalmedical.com.ph. Also, we would like to thank Soc Surgeon General Hospital. For inquiries, you may visit their website at www.sgh.doh.gov.ph. Doctors on TV would also like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsc.com. At kung gusto niyo pong balikan ang mga segments today o i-share po sa mga kaibigan ninyong health enthusiasts, pwedeng-pwede. Just visit our social media pages at www.facebook.com/doctorsontv and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue para lagi po kayong una sa health info. At huwag pong kalimutang tumutok ulit next Sunday, 9 a.m. dito lamang po sa UNTV. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po sa lahat na nakisama sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol po sa kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil at laging paalala namin, let's make it a habit to learn about good health only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects,